Kami ang Grade 5 St. Dominic Savio at ang ikukwento po namin sa inyo ay ang Alamat ng Palay. Muli, Alamat ng Palay, kuwento ni Segundo D. Matias Jr. Noong unang panahon, ang nag-iisa at napakalaking kagubatan sa mundo ay matatagpuan sa isang lugar sa Asya. Doon, sa pamumuno ng Diyosa ng kagubatan, ang lahat ng halaman, mapapunong kahoy, palumbong, damo, orkidyas ay sagana sa lahat ng pangangailangan. Pati ang mga hayop ay namumuhay ng tahimik at payapa, maliban sa isang halaman. Animo damo ito at nabubuhay sa patag na lugar na nakapalibot sa paanan ng bundok. Hindi ito pansin ng ibang nilang doon ni hindi nabigyan ng pangalan ng Diyosa ng kagubatan. Wala daw silbi, pangot siya ng talahib. Kami ay dinilawa po bon sa mga bahay. Pagkain para sa mga kambing at mga baka ang aming mga tao. Sambit naman ang damo. Nanlulumong halamang walang pangalan, tuwing kukutsay nito ng iba pang mga halaman. Pakiramdam nito ay wala itong silbi sa kagubatan. Naapak-apakan lamang ito ng mga hayop. At mga taong napapadaan doon. Bukod sa walang bunga, ang mga dahon nito ay matalim at patusok, kaya hindi rin ito makain ng mga hayop at hindi magawang pugad ng mga ibon. Hindi na rin ito nagawang tumaas dahil sa awa nito sa sarili. Okay. Samantala, tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan tulad ng gabing iyon, sa ituktok ng bundok ay nagdiriwang ang mga halaman at mga hayop. Makikita ang iba't ibang punong kahoy gaya ng nara, akasya, balete, laurel, at marami pang iba. Ang mga punong kahoy na nagbubunga ng mga prutas gaya ng mangga, santol, guyabano, at makopa. At mga halamang namumulaklak gaya ng chichirika, gumamela, sampagita, rosal ay naroon din. Malalaki at matitibay ang aming ugat. Kaya malaki itong kami sa kabundukan para hindi gumuho ang lupa. Paborito kami hisilungan ng mga hayop at sa aming mga sanga gumagawa pag ng mga puga ang mga ibon. Pagbibida ng mga punong kahoy. Di naman kayo namumulaklak ng maputi at mabango. Sabi ng sampagita. Kami ang pinakapaborito dahil nagbibigay kami ng pagkain na nakakatulong sa kalusugan ng mga tao at hayop. Pagyayabang ng mga punong namumunga. Huminto ang mga ito sa pagdating ng Diyosa ng kagubatan. Hindi kayo dapat nagpapaliksahan sa kung anong katangian mayroon kayo dahil lahat kayo ay mahalaga sa kagubatan at sa mundong ito. Sa kapatagan, nagmamasid lamang sa pagdiriwang na nagaganap ang halamang walang pangalan. Hindi ito dumadalo sa mga ganoong pagtitipon dahil alam nitong wala itong maipagmamalaki sa mga kasama sa gubat. Pinagmamasdan lamang ito ang nagniningning na paligid ng bundok dahil sa mga litap-tap. Nilalanghap nito ang mahalimuyak na hangin na hatid ng mga bulaklak ng mga halamang nakapaligid doon. Hanggang isang araw, may dumating na mga manakop. Maganda nga lugar na ito. Napakalawak.
Bubuo tayo ito ng malaking komunidad. Magtatayo tayong bahay at mga gusali yari sa kahoy at bato. May pagbibili ang mahal ng lupa. Maglalagay ang palengke o peryahan o kung ano-ano para madayuhin itong mga tao. Pero kailangan natin putulin ang mga halamang di kailangan. Kailangan ding paalisin at patayin ang mga hayop. Sabi ng pinuno ng mga manakop, Mapapakinabangan natin ang mga punong kahoy. Bukod sa maaari silang gawing bahay at gusali, pwede rin silang gawing muebles. Paulinin natin ang lugar na ito kapag nangyari iyon, lipak na sa lapi ang kikitayin natin. tuwang-tuwa ang mga kasama ng pinuno sa natuklasang kagubatan. Agad na sinimulan ng mga manakop ang pagputol ng mga puno. Nagulat ang halamang walang pangalan nang mabuwala isang puno ng balete sa harap nito. Pagmamakaawa ng balete, Tulungan mo kami! pagmamakaawa ng balete, hindi nagawang makapagsalita ng halamang walang pangalan. Nakita nito ang iba pang halamang tinatapas at mga punong kahoy na pinuputol. Ang mga hayop ay hinuhuli at ang mga nalalaban ay pinapatay. Awang-awa ito, pero wala itong magawa para matulungan ang lahat. Samantala, sa ituktok ng bundok, kitang-kita ng Diyosa ng kagubatan ang mangyayari. Malulupang taong ito, sisirain nilang kagubatan para sa pansariling kapakanan. Ano ang gagawin natin? Wika na isang engkantada. Wala tayong magagawa, kaya nilang lipunin ang lahat ng buhay sa kagubatang ito kung gugustuhin nila. Sabi ng Diyosa. Sa kapatagan, dahil sa manasaksihan, ay parang iikot naman ang paningin ng halamang walang pangalan. Tumingala ito sa langit at kinausap ang haring araw. Kung ako man ay isang simpleng halaman lang, sana may kakayahang makatulong, makagawa man lang ng liwanag. Oh, init! Tulad mo, haring araw! Amang araw! Nakikiusap ako! Bigyan mo akong liwanag! Bigyan mo ako ng basong liwanag! Narinig ng haring araw ang hiling ng halamang walang pangalan. Ibinuga nito ang matinding liwanag sa halaman. Pinagkiskis ng halaman ang mga dahon nito. Walang kahirap-hirap na nakagawa agad ito ng apoy. Hala! Nakalikha ako ng apoy! Kay saya! Sa wakas, may silbi na rin ako! Nasunog ang halamang walang pangalan. Mabilis na gumapang ang apoy paikot sa bundok. Hala! Nasusunog ang kapatagan! Tulungan niyo naman ako! Sigaw na isang mananakop. Kailangan nating makababa. Baka hindi tayo makalabas ng buhay. Sigaw ng pinuno. Sa kanilang pagtataka, hinahabol sila ng apoy na nagmumula sa halaman palayo sa kagubatan. Hindi na sila bumalik upang ituloy ang kanilang maitim na balak. Ilang saglit na naghari ang katahimikan sa buong paligid. Ang mga natitirang halaman at hayop ay namangha sa kabayanihang ginawa ng halamang dati-rati ay kanilang kinukutya. Ang buong pangyayari ay nasaksihan din ng Diyosa ng kagubatan. Nagparayang halamang hindi ko nabigyan ng pangalan para sa kaligtasan ng kagubatang ito. Nais kong gumanti sa kanyang kabutihan, nais kong makaharap at makuusap. Pero paano? Mahal na Diyosa. Tanong na isang engandada. Nasunog na ng apoy ang halaman. Marahil ay wala nang natira pang buhay. Nang araw ding iyon,
Bumaba ang Diyosa sa kapatagan. Nanlumo siya nang makita niyang tupok na naapoy ang halaman. Pero natigilan siya sa pagdating ng isa sa maengkantada. Mahal na Diyosa, ito po ang nakita ko sa halaman. Sabi nito dahil ang isang tupok na halaman na may munting lunti ang dahon at maliliit na ugat na litira. Dahan-dahang kinuha ng Diyosa ang munting halaman at iniligay iyon sa kanyang palad. Pinagmasdan niya iyon ng mabuti at napangiti siya. Ang halamang hindi ko nabigyan ng pangalan, isa kang bayani. Itinanim ng Diyosa sa hardin ng kanyang kaharian ang natitirang halamang walang pangalan. Araw-araw na dindiligan niya ito, pinaaarawan. Lagi niyang kinakuusap ito. Mula ngayon, ikaw ay magbubunga ng Mula ngayon, ikaw ay magkakaroon ng butil-butil na bunga na kapag nahinog ay magkukulay ginto. Lumipas ang mga araw, dumami ang halaman sa hardin ng Diyosa. Magiging mahalaga ka sa sangkatauhan. Papangalan kitang halamang nag-alay dahil ikaw ay nag-alay ng buhay para sa kaligtasan ng kagubatang ito. Patuloy na dumami ang halamang nag-alay. Ang mga butil na ito ay inyong ikalat at isaboy sa lahat ng lupang inyong makikita. Utos ng Diyosa sa may kantada. Pagkatapos ay binulungan niya ang butil sa kanyang palad. Pero sa kabila ng pagturing sa iyo bilang isang bayani, ikaw ay mananatiling mapagpakumbaba. Hindi naglaon, ang taguring halamang nag-alay ay umikli sa pagsalin-salin sa mga bibig ng mga tao hanggang sa naging palay na ang tawag dito. Sa kasalukuyan, napakahalaga ng palay sa buhay ng tao. Ang puting butil na nasa loob ng gininto ang balat ng palay ay sumasagisag sa malinis at kabutihang loob ng halaman. Ang pagyuko nito ay ang pagpapatunay ng pananatili nitong pagpapakumbaba sa kabila ng ito ang pangunahing pagkain sa ating hapagkainan. The end.